Heavenly Father, good morning. Thank you for the life you've given us. Thank you for the opportunity to worship you in spirit and in truth. Lord, we humble down ourselves before you. We ask for forgiveness for all of the sins that we've done against you, O God. Cleanse our hearts, our minds, our bodies, that we may be worthy worshiping your name today. Thank you for being our Redeemer, our Savior, and our dearest friend. Thank you for giving us grace upon grace. Even if we don't deserve it, you freely give it to us because of your love and because of who you are and what you have done for us. Thank you for loving us. Thank you for that unconditional love you've always given us. And right now, Lord, we bring to you all the glory, all the honor, all the praise, for you deserve it, O God. You deserve it. You deserve our love. You deserve our very lives. You deserve everything. Thank you, Father. Thank you for this day. We worship you. We magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Let's worship the Lord. Let's give him the glory and honor that he deserves. Thank
call to worship for this morning and from sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11. Basahin ko lang. For this reason also God died himself and bestowed him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God. Amen. Praise the Lord for reading His holy word. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Are you ready to praise our God? He is our Jehovah. Jehovah Nissi, Jireh, Rapha, and Shalom. Every attribute of God is deserving to be praised. Amen? Amen. Let's worship His name.
Spirit and truth. Love into the nations. How precious is my name. The beauty of heaven wrapped in my shame. The image of love upon this frame. Having my heart was worth the pain. But joy could see beyond the grave. If thou from my soul were dying for,
Kaya mo umarap kahit
Yeah. Nagpapasalamat po kay Lord sa kagalingan po na binigay niya sa akin. Yun po, medyo akala ko kaya ko pa. Kasi ilang araw na akong masama yung pakiramdam. Tapos sabi ko, sige, papasok ako. Hanggang sa time na yung madaling araw ata, hindi na ako makahinga. Sabi ko, papadalin mo na ako sa hospital para hindi ko na kaya. Yun, bumaba na pala yung potassium. Kasi kung pag bumaba, tsaka mataas, sa heart yung tinatama niya. So yun, nagpapasalamat ako kay Lord kasi okay na, naka-recover naman ako. Tapos, yun, nagpapasalamat kami. After nung Sabado, nakauwi naman na ako ng gabi. Tapos nung Sunday ng madaling araw, si ate naman. So, ang daming nangyari, pero thank you kay Lord sa mga nangyari kasi kahit anong mangyari, ayun, marami pa rin blessing na nangyari. Tapos yun po, nag-thank you kay Lord kasi bukas, recognition na nila Jasmine, tapos na po yung school year nila. So kung ano man yung, hindi ko alam kung ano yung reward niya or anything. Sabi ko sa kanya, basta mag-aral ka ng mabuti, okay na sa, sapat na sa amin. So thank you kay Lord sa provision, sa wisdom at knowledge na pinagkakalaog sa kanya at sa akin. Thank you. Thank you.
Good morning. Isang pagpapala sa Panginoon. Ako muli ay nakababa, nakasama ko muli kayo. So, as we start the message for this morning, samahan niyo ako. Let us open our Bibles to First Corinthians 7. Hinihiling ko bawat isa, tayo po ay tumayo. Sapagkat nasa salita ng ating Panginoon, tayo po ay magsimula sa 17. Ang babasahin ko pong version ay New American Standard Bible. So sa New American Standard Bible, only as the Lord has assigned to each one, as God has called them in this manner. So dito sa verse 17, let him walk. Sa chapter 7. And so I direct in all the churches. Verse 18, was any man what called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. But what matters is the keeping of the commandments of God. Each man must remain in that condition in which he was called. Were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able also to become free, rather do that. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was called in free, while free, is Christ's slave. You were bought with a price. Do not become slaves of men. Brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito. We thank you, Lord, for your goodness upon us. We thank you, Panginoon, dahil muli, Panginoon, sa linggo nito, we are celebrating what you have done for us. We are remembering all the events for God that Jesus Christ has gone through, Panginoon. His pain, His death, and His resurrection. And Lord, I pray that as we commemorate, Lord, this week of what Christ has done for us, I pray, Lord, that kami, Panginoon, na inyong mga lingkod, ay amin kayong mabigyan ng importansya, mabigyan, Panginoon, ng papuri, Panginoon, at ng pagsamba, Lord God. Amin kayong ipahalagahan sa lahat, Lord God. Papasalamat kami sa inyo, Panginoon, aming Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo makito. So, sa umagang ito, this past week has been very busy sa aming mga estudyante. So before coming here, dun sa TVTS, kami ay nag-prepare ng mga... Actually, naggawa kami ng lab brief. And yung lab brief ko kasi, so explain ko lang, isa siyang para siyang maze, pero hindi siya maze. So lalakad ka lang doon sa lab brief. Tapos, pagdating mo doon sa gitna, ikaw ay magre-reflect ka
dun sa ano yung journey mo as a Christian. So, habang kami ay gumagawa ng aking mga pagrupo, for me, na-realize ko na yung lakad natin as Christians is hindi siya simpleng bagay. And naalala ko din yung isa kong kasama na ako kasi ang iniisip ko sa labyrinth yung hindi ko kasi alam yung labyrinth dati. Ang alam ko sa labyrinth yung storya, yung may Minotaur. Sabi ko, so, saan yung Minotaur dito? Labyrinth to. Labyrinth. So, para siyang maze. Yun. So, ang alam ko sa labyrinth ay maze. Dungeon. Ganon. So, sabi ko, saan yung Minotaur dito? Pero hindi pala siya maze. So, ang labyrinth ay isang spiritual journey. Di ba? So, bakit may Minotaur? So, anyway, kinurek ako ng kasama ko, bro, ang labyrinth is to reflect on your Christian journey. So, sabi ko, okay. So, wala palang Minotaur. So, labyrinth lang pala siya. So, sa umagang ito, no, ang verse natin is naka-center sa 1 Corinthians 17 to 24. And dito, ang title ng ating message sa umagang ito is Walking in God's Calling. So, katulad nung labyrinth, ang paglakad natin sa Panginoon ay isang simpleng bagay. Simple, pero hindi siya madali. So, next slide, please. Ayan. So, isang araw, meron isang inventor. So, sabi niya, gagawa ko ng isang machine. Gawa ko ng isang robot. Tapos, kukunin ko lahat ng pinaka-high-tech na materials. Titanium, carbon nanofiber, mga ganon, platinum, yan, lahat ng rare at magagandang mga gamit. At tapos, lalagyan ko siya ng AI. So, nilagay niya, hindi si ChatGPT. Mas maganda pa kay ChatGPT nilagay niya. Tapos, itong robot na to, nung gumana na siya, paandar na siya. Sabi niya, tapos gumana siya. Since itong robot na to ay mayroong AI na mas matindi pa kay ChatGPT, bigla siyang nagising, sabi niya. At humingin siya doon sa inventor, sabi niya. Inventor, ano ba yung bakit mo ginawa? Or sabi niya, creator ko, bakit mo ginawa? Ano ba yung purpose ko? Sabi lang ng inventor, ginawa kita para ikuha mo ako ng tinapay. Diba? Gaya ng robot na to, binigyan tayo ng, pero siyempre yung robot na to, robot lang siya. Pero tayo, bilang nilalang na ating Panginoon, tayo ay binigyan niya ng kanyang hininga at ng intelligence, ng curiosity. And tayo, dahil tayo ay mayroong knowledge, tayo ay nagtatanong. Minsan, iniisip natin na saan ba ako patungo? Ano ba yung purpose ko sa buhay ko? Tama ba yung choices ko? Tama ba yung kurso na kinuha ko? Tama ba yung lugar na pupuntahan ko? Yung bansa na pinili kong magtrabaho? And Lord, tama ba? Or ano ba, Lord, yung calling ko, yung purpose ko na binigay mo sa akin? Habang
natin itong 1 Corinthians chapter 7. So sabi dito, ang Corinthian church ay isang church na sila ay marami ring tanong. And dito may kita natin na si Paul ay ina-address niya pa isa-isa itong mga question na ito. So itong chapter 7 is nakasenter siya about singleness and married people. So sabi nung, and some people here are concerned na yung mga asawang babae ay hindi na nila pinofulfill yung duty nila sa kanilang asawa for their sake na magkaroon sila ng spiritual na parang naging spiritual sila. However, Paul is reminding them kung ano yung kanilang duty. But dito sa 17, may kita naman natin dito na ang kinakausap dito ni Paul ay ang mga kalalakihan. And Paul in verse 17 is reminding the Corinthian church na the Lord has assigned to each one as God has called in this manner. So, ang unang point natin dito is walking in God's calling, next slide please, is embracing God's assignment. Lahat tayo as believers, God has assigned from the very beginning kung ano yung magiging purpose natin. At may kita natin dito, I think ito yung huli nating tema nung anniversary, no? Live to fulfill God's purpose. Tama po ba? And dito, Paul is reminding them kung sino ba yung nagbigay ng purpose sa atin. Yung purpose ba na ito ay tayo yung pumili? Hindi. Sabi dito, the Lord has assigned to each one of us. And in this manner, let Him walk. Mababasa rin natin sa Ephesians 2, chapter 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus, which God prepared beforehand so that we can walk in them. So sa simula pa lang, create na pala tayo para may gawin tayo na purpose para sa ikakalugod ng ating Panginoon. And itong purpose na to is para sa lahat. Kung tayo man ay kayong mga bata, tayong mga estudyante, mga manggagawa, tatay, lahat tayo binigyan ng role ng ating Panginoon. And tayo ay, para sa mga role na to, tayo ay binigyan ng ating Panginoon ng mga gifts. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kakayanan. Sabi dito, sa Romans 12, chapter 6, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them properly. If prophecy in proportion to one's faith. So, tayo, dito pa lang sa umpisa, and sa Romans, nasulat din ni Paul, tayo ay binigyan ng Panginoon ng gifts and then ng roles para magawa niya yung glory. Para magawa ng Panginoon yung glory na prepare niya.
So bakit kaya iba-iba tayo ng purpose, no? And minsan naisip natin na yung purpose natin is minsan hindi natin naiintindihan, di ba? So, habang nag-aaral ako, minsan syempre, mapag-aaralan mo yung mga storya sa history. And yung isa sa mga paborito kong authors is si Dietrich Bonhoeffer. So sa mga hindi familiar kay Dietrich Bonhoeffer, isa po siyang Hudyo na namuhay during World War II. So, imagine na lang yung buhay na Hudyo ka, tapos World War II. Itong si Hitler, gusto niyang linisin yung Germany. Si Hitler, alam na rin yung purpose niya. Hindi nga lang para sa mabuti. Sabi niya, gusto kong linisin itong Germany. At isa sa mga nagpakorap ng Germany, itong mga Hudyo. So, itong si Dietrich Bonhoeffer, isa po siyang Christian. And isa sa mga sulat niya na paborito ko is Christ connectedness. Yung sharedness natin kay Kristo. Na kung sa ating mga Pilipino, ito yung tinatawag na pakikipagkapwa. So imagine, sa kultura natin, meron pala tayong pagkakaparehas sa theology. So anyway, si Dietrich Bonhoeffer, since nagkakagulo yung mundo, gustong hindi lang linisin, kundi gusto talagang patayin ni Adolf Hitler. Lipulin, hindi na patayin, lipulin lahat ng Hudyo sa Germany, sa buong mundo. And itong si Dietrich Bonhoeffer, siya ay binigyan ng pagkakataon ng mga Baptist or ng mga Christians sa US para tumakas na in-offer nila na dito ka na lang para makaligtas ka sa mga Nazi. However, si Dietrich Bonhoeffer, kahit binigyan siya ng chance sa Amerika, is hindi niya tinanggap itong offer na to. Nanatili siya sa Germany para mag-preach, para magturo, at actively na magprotesta sa nangyayari na kasamaan. At dahil sa kanyang pag-i-stay doon, siya ay nasama rin sa mga naipol na mga Hudyo. E itong Hudyo na to, na Christian, nakita niya yung purpose na nasa harapan niya. At kanya itong wholeheartedly na inaccept. And kung bubuksan din natin ating Biblia sa Matthew 26, verses 29. O 39. Sabi dito sa Matthew 26:39. And he went a little beyond them, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Yet as I, but as you will. Similarly, gayon din ang ating Panginoon na sa Hesus Kristo. He was also faced with the same assignment.
And kanya itong in-embrace. Na if this did not happen, now, wala tayo dito. Now, we would not be able to come to God. And this embracing is what we need to do in all situations. At tayo ay may kanya-kanyang binigay ng Panginoon na roles. At ang ating mga calling ay unique. Ngayon, ating tigilan na tayo ay ikumpara, ano ba yung calling mo? Di ba magtatanong tayo sa bawat isa? Ano ba yung calling mo, brother? Kasi iba-iba tayo ng pagkatawag sa Panginoon. We are God's body. And hindi tayo magpa-function as a body kung tayo ay gagawin natin ang trabaho ng mata, kung lahat tayo ay mata. Diba? Kung lahat tayo ay kamay, kung lahat tayo ay paa. As we continue, let's bring us to the second point. Next, please. Walking in God's calling is freedom from legalism. So ano ba yung legalism na tinatawag dito? Sabi dito, sa 1 Corinthians 18, was any man called when he was already circumcised? He is not to be uncircumcised. Has anyone been called uncircumcised? He is not to become uncircumcised. And patuloy tayo sa 19, circumcision is nothing. And uncircumcision is nothing. But what matters is the keeping of the commandment of God. Si Paul ngayon is ine-emphasize niya naman dito yung pagkakaiba ng mga Hudyo sa mga Hintil. And kung ikaw ay isang Kristiyano, nung panahon na yun, iisipin mo na ikaw ay mas mataas sa mga Hintil dahil ikaw ay huli. And Paul is saying here na ang circumcision, hindi yun yung mahalaga. Kasi it is not. Sabi niya dito, what matters is the keeping of the commandment of God. In the same way, ganoon din sa atin. Na ang identity natin, sabi dito sa Galatians chapter 5, 6, for in Christ, neither circumcision or uncircumcision counts anything, but only faith working through love. Ngayon naman si Paul, ina-address niya naman yung mga nasa extreme na side. Itong mga tao na iniisip natin na ang pag-call natin is pag-call sa ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga sinusuot natin, ano ba yung ngayon tayo, ano yung mas mataas natin mga estado. And Paul is saying here na hindi importante kung ano yung ating identity, but only through Christ. It is only through Christ that we are called. Na hindi yung kung sino tayo yung mahalaga kay Kristo. Hindi dahil kung saan tayo nanggaling, kung gaano tayo magaling mag-English, hindi dahil hindi tayo nagmumura, or hindi dahil tayo ay malinis na. But what is important is in the heart. It is keeping of the commandments of God. Hindi yung ating mga panlabas na makita sa atin, kundi ito yung ating pagsunod kay Kristo. Na hindi
pagbabago ng ating panlabas ang mahalaga, kundi ang pagbabago ng ating mga puso. Which brings us, next please, that walking in God's calling is obedience in all situation. Kung bubuksan natin dito sa Philippians 4, chapter 13, sabi dito ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. And minsan, itong verse na to, may kita natin to sa mga ads. May kita natin to sa mga pelikula. Diba? Lalo may kita natin to sa NBA, kay Curry. Pag na-tripon siya, may kita sa point niya sa patos niya, I can do all things through Christ. Which is also na magandang encouragement. Diba? Because also, God empowers us to do great things. But it is also a reminder na in all circumstances, that kaya-kaya natin ito kung kasama natin si Jesus Christ. And dito, sa 1 Corinthians 7, Paul is also addressing inequality. So sabi dito sa verse 21, were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able to become free, rather do that. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freeman. Likewise, he who was called but free is Christ's slave. And tatanong tayo sa 24, brethren, for each one is to remain with God in that condition in which he was called. Paul here is emphasizing the call of contentment kung nasaan tayo ngayon. Tayo minsan nananalangin tayo na Lord, ialis mo ako sa sitwasyon na to, na Lord, baguhin mo yung sitwasyon ko. Yung nangyayari sa akin, iligtas mo ako. Pero sometimes, things just happens to us. Sa aming CPE, napag-usapan namin yung bakit may mga pangyayari sa atin na basta lang nangyayari, or bakit may mga masasakit tayong kailangang pagdaanan. So, ang term namin dito is theodicy. And recently, 2 weeks ago, yung isang teacher sa seminary is pumanaw. So, ako, yung classmate kong tatlo na taga Mindanao, si Pastor Philip, Pastor Russell, and Pastor JJ. Kami yung huling nung gabi, so Friday, tinakbo siya sa ospital ng mga classmate ko. Tapos, nung Monday ng gabi, sumama ako sa kanila para magbantay din. Tapos, inaumagahan, alas 3 ng umaga. Actually, hindi kami makatulog eh. So, nakauwi kami 11 o'clock ng gabi. And, nung 11 o'clock ng gabi, nag-usap lang kami. Sa usap, kahit may klase kami kinabukasan, hindi kami makatulog. Parang mabigat yung feeling. At nung alas 3 ng umaga, naka-receive ng message si Pastor Philip, sabi niya, sini-CPR na daw yung teacher na to. And pagtakbo namin sa hospital, I think siguro 30 minutes nang binubomba yung dibdib. And so, tinatay niya ng i-revive, and din nga, pumanaw siya that same night. And
for me, na yung teacher na to, nakita ko lang to, actually, nakausap ko pa nga siya nung Thursday, nung gabi. Nag-dinner pa siya sa ibang estudyante, and then Tuesday morning, patay siya. And doon sa lamay niya na ginanap sa PBTS, na kumbaga, yung community ng PBTS is nagulat. Kasi, dati siyang registrar, isa siyang magaling na professor ng Old Testament, magaling siya sa Hebrew, tapos, and actually, bata pa siya, 60 years old niya lang November, and biglang wala na siya. So, yung sabi nung iba na ang bilis talaga ng buhay. No, na unpredictable. Minsan, kausap mo na yung tao, tapos next week wala na. And sadly, no, yung pamilya niya is hindi niya, yung karamihan sa mga kapatid niya is hindi rin nakapunta. Gawa ng may mga sakit sa malayong lugar. Pero yung naging pamilya niya is yung seminary. So most ng people na punta, nagbigay ng flowers doon sa lamay niya is yung mga international students. And yung mga estudyante niya sa Aurora. And from what I saw sa buhay niya, no, na hindi man siya nabiyayaan na magkaroon ng immediate na pamilya kasi single siya. Hindi siya nagkaroon ng asawa at anak. So, nung sabi nga ng mga estudyante niya, kahit nga girlfriend, hindi daw siya nagkaroon ng girlfriend. And doon sa buhay niya is talagang dinedicate niya sa pag-aaral, sa pagtuturo sa mga estudyante. And lahat nung nag-speak nung gabi, nung lamay, nung week na yon is mga estudyante niya, karamihan. And doon sa buhay niya, may kita ko na talagang siya yung tao na in-embrace niya yung sitwasyon niya. In-embrace niya yung kanyang buhay, na ito yung kanyang purpose, which is to help students. Hindi man siya nagkaroon ng pamilya, but he was able to live out God's purpose for him para tulungan itong mga estudyante na to. And which brings to us, no, na yung buhay natin is hawak ng ating Panginoon. And sometimes, sa atin, hindi natin hawak kung ano yung mangyayari kinabukasan. Or meron tayong mga plano na plano na lang. Hindi siya nangyayari. And likewise, dito, that Paul is addressing itong mga slaves. Itong mga nasa sitwasyon na mahirap. But still, Paul is encouraging them to remain in God in that condition in which he was called. That sometimes, hindi lahat ng favorable na blessing ay mapupunta sa atin. That sometimes, God is calling us in present conditions, kung ano man yung pinagdadaanan natin. Sometimes, hinahayaan ito ng Panginoon for us to realize, or maybe not even realize, but God is also teaching us to trust Him and to obey in Him in our present condition. Na hindi tayo lahat tinawag
maging Paul. Hindi tayo lahat tinawag na maging missionary na na-fulfill lahat ng desires natin sa puso natin. But God has a calling for each one of us. And in this context, now that Paul is also addressing the single ones. So, we also have this lesson about singleness. So, sa kultura natin sa Pilipinas, we are a family-oriented culture. And lalong-lalo na, nasama yung Pilipino na tayo, tapos Southern Baptist pa tayo. Diba? Sa Southern Baptist, sobrang emphasis din ang family and marriage. Pero what about the singles? Diba? Paano naman yung mga singles? Gusto ng apo. Ayun. Siguro, ganun yung calling sa akin. Hindi joke lang din. So sa akin, bahala na si Lord. However, kung babalikan natin itong chapter na to, Paul is addressing yung mga nabalo and yung mga walang chance na magkaroon na, or hindi walang chance, but hindi sila, kasi parang kailangan ba nilang mag-asawang muli to fulfill God's plan, to fulfill marriage? However, what I learned is that singleness is also a calling. Kung dito sa mundo natin, na singleness sometimes, iniisip natin na ang pagiging single ay malungkot. Pagiging single, walang pumili sa'yo. Oh, sad. Ako, single ako, pero may pumili sa akin. Siyempre si Lord. Kahit hindi tayo single, married, single, lahat tayo pinili ni Lord. Amen? Amen. To live out His purpose for us. And Jesus, when He was talking to a Sadducee, na Lord, pag namatay ka, sinong magiging asawa mo sa heaven? But Jesus replied, diba? At then Jesus replied, that our ultimate destiny is to be with God. Ang ultimate destiny natin is not marriage, but to be with God. And that is our ultimate purpose. How do we become with God again? That we realize na itong mga bagay na nangyayari sa atin is not our ultimate destiny. But rest assured that because of what Jesus has done on the cross, that we can remain in this condition. And as we commemorate, we celebrate this Holy Week, that we remember what Christ has done for us. And in this current and ang ating mga sitwasyon, kung tayo ay estudyante, kung tayo ngayon ay nagtatrabaho, kung tayo ngayon ay parents, is to remain faithful, to remain obedient to God. That is our calling. And sa umagang ito, I will only give you a
challenge. Now, how can we glorify God where we are right now? And gaya nga sa hymn na umaga nito, na trust and obey, for there's no other way but to be happy in Jesus. And to be happy in Jesus is to trust and to obey. May I request everyone to please stand up? Tayo ay manalangin. And may I also request the worship team to come here. And as we meditate on what the Lord has done for us, ipikit natin ang ating mga mata. And for a few, sa isang minuto lang, sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, ano po ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Panginoon, paano po ba kita ma-obey? Paano ako magtitiwala sa iyo sa sitwasyon ng buhay ko ngayon? Lord Jesus, we thank you for what you've done to us. That you became obedient, even death on the cross. Lord Jesus, change our hearts once again, Lord. Change our minds, Panginoon. Make us pure from within. And that we may follow you. Na masundan namin ang iyong mga yapak ng pagsunod. Bigyan mo kami, Panginoon, ng faith, Lord God, na matibay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na sa iyo lamang nagtitiwala. Bigyan mo kami, Panginoon, ng peace sa puso namin, ng contentment sa buhay namin. Gamitin mo kami, Panginoon, sa iyong gawain. Magdakila ka, Panginoon. Hallelujah. Let us remain stand. As we sing this song, let this song be a prayer in our hearts. As we fully trust in the Lord. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary's more than enough. So I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All is at rest. I know the
tawag ito? Hello, White. Hello. Okay, so, wala tayong bisita kaya? Okay, bisita na kayo si Dave. Okay, sabi niya, iba-ibang calling, no? Okay, so, di pa yun ba? Malay mo, hindi pa yung final calling sa iyo. Kasi kung final yun, kasi gusto ko pa magkapo eh. Hindi mo calling single, no? Okay. Yung calling mo, yun. Yun, no? Nagkamitin ka ni Lord, yes, no? Pero yung singleness sa'yo, alright, no? So, kasi may pa yan eh, reciprocal yun. Ibig sabihin, may connection sa amin, no? Okay, so anyway, bahala mo si Lord. Amen. Okay, so yun, no? Tawag ito. Meron tayong birthday? Alright. Dami yan. Tao na ito. Alright. Okay, ready? Go! Thank you po. Punta po kayo sa Friday. 7 last words. Ano po yun? Fasting. Fasting po yun. Huwag kayong mawawala. Then, punta talaga kayo. Yes po, 3 p.m. Salamat po sa Panginoon sa pag-aalaga niya sa akin, sa araw-araw na kaligtasan, sa araw-araw na protection and blessings, nag-uumapaw po na blessings. Di ko alam, para sa akin yata yung word ni Kuya M ngayon. Pero isa lang masasabi ko. Nasa fourth quarter. Pag sinabi ni Lord na singles, ibig sabihin, super blessed. Super blessed. May dami ko nag-birthday dyan. Fourth quarter pa lang. Hindi pa final. So yan, salamat po sa Panginoon sa nag-uumapaw na blessings niya, yung even hindi mo inaas sa Kanya, pinagkakalaw niya sa atin. Yun. Salamat sa mga tangerines ng buhay natin. Yan. Ayun. Yan lang po. Salamat po sa Panginoon. O kasama yung partner pagkalo. Amen. Yan na lang masasabi ko. Thank you, Lord. Amen. Amen. Tayo. Panagal sa namin Panginoon sa buhay niya dito. We pray, continue to bless her, protect her with your power, with your strength, and Lord, with your wisdom, O Lord, and pray, Lord, help her, Lord, to be faithful to your gospel, whatever days, Lord, we pray that help her, Lord, to follow your will, O God. And Lord, we pray that you continue to fill her with the Spirit of fire, so that she will live a sanctified life
life fully dedicated to you and live for your glory, O God. Be with us, with you. Lord, I pray, Lord, help her, Lord, make disciples, O God. That's what you require us, O God, to be your disciple, O God. And Lord, thank you for today. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, sa ating mga nagsasalita. Dakilang Diyos, patuloy kami salamat sa inyo. Sa buhay ko ni Pastor, Sister No, salamat na sila po pinagtagpo bilang mag-asawa. Alam namin, Panginoon, ang dahilan bakit sila po pinagsama sa pagsasama bilang mag-asawa dahil gagamitin niyo po sila sa inyong kaharian
mag-pray tayo, of course. Mahalaga yung prayer meeting. Saka, yung ating prayer fasting Friday, pero sa hapon mayroon tayong, mayroon tayong seven last words. Okay, so, mag-pray natin yung ating mga speakers. At of course, birthday natin ito yun. Siguro, wala pa yung lechon. Wala, no? Ice cream lang. Hindi. What siguro? Damihan na lang ng juice. Living bread na lang. Living bread. Yan. At saka, maraming juice. Yan. Isang maraming juice. Yan. Pineapple yun. Yan, no? Okay, so, mag-start tayo ng sharp na last stress, ha? 3 o'clock, sharp. Hindi tayo flat. No? Kasi kahit mag-flat kayo dyan sa kanyo, tuloy pa rin kayo, no? Iwan sa kanyo, no? So, basta hindi tayo flat, no? Okay, last stress. And then, of course, sa Sunday, alas 5 din tayo, no? Kailangan sharp din tayo, amen? Sharp. Ha? Kailangan yung pag-vibe, nandito na tayo. Alam mo, kaya siguro sila Mary, hindi naabutan yung resurrection ni Jesus kasi na-late sila eh. Hindi ka alam, no? I don't know. No? Okay, so, pero, what I mean, kung sila Mary, yung mga tatlong Mary, excited, no? Kasi dilim pa eh, no? Kasi dapat hindi pa naman sila madilim pumunta eh. Hindi ko akalain, bakit madilim pa, pumunta na sila sa libingan? Kasi ganun sila ka-excited, no? Kasi lang, sinabi din ni Jesus eh, mag-resurrect siya, no? Na, siguro unahan natin si Lord. Unahan natin si Lord para mapunta natin siya mag-resurrect pa, no? O, pero, bago pa tayo pumunta sa church, nandito na si Lord yan. Nagkakalit tayo sa atin. Amen? Ayan. So, okay. So, huwag natin papantayin si Lord, no? Okay. Okay. And then, magdadala tayo ng ating mga breakfast, no? Dito tayo mag-fast ng mag-break, no? Fast. Right? Fast ito. Fast. Okay, fast eating. Yan. Okay. So, bala ka kayo anong dadalhin niya, no? Pwede lechon, no? Oh, yeah. Lechon kawali, lechon whatever. Okay, no? So, wala na ba? Ano yung camp, no? Pag-pray natin yung camp natin. Malapit na yung camp. Ano tawag ito? Siguro kung gusto nyo mag-attend yung camp, kahit matanda na kayo, no? Pwede kayo. No? Kasi kailangan natin yung magluto. Di ba? Mamalengke. Yan, ha? Yan. So, you can put on yourself sa camp. Okay? If not, no? Makatulong tayo sa mga gusto din mag-camp. Mag-attend ng camp. Right? Okay, so, kung wala na po, ay tayo po ay tumayo at madalangin. So, we all stand and pray. Father God, we thank you and we praise you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig po sa amin. Lord, binigay niyo po ang iyong bugtong na anak sa Jesus. Hindi niyo pinakait ang iyong bugtong na anak sa Jesus, Marcos, ay iyong binigay sa amin, Panginoon, upang akuin yung aming mga kasalanan na pinataw sa Kanya, Panginoon, upang kami po ay hindi mapahamak, kundi magkaroon kami ng
na buhay walang hanggan at makasama kayo doon sa langit, Panginoon, na puno ng ligaya, kasiyahan, kapayapaan, Panginoon, at pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa niya sa krus, sa Kalbaryo, upang kami matubos sa lahat ng aming kasalanan. Lord, we pray na gamitin niyo po ang aming buhay na daluyan ng iyong pagpapala sa iba. Puspusin mo kami ng iyong presensya, Lord. We don't belong to ourselves, Lord. Kami po, Panginoon, ay sa inyo na. Binili niyo na kami ng iyong banal na dugo. At wala po kami karapatan sa sarili namin, Panginoon, na mamuhay para sa sarili ko din. Ang aming buhay ay aming ipamuhay sa Diyos na nagmahal at namatay para sa amin. Panginoon, ingatan mo rin kami, Panginoon. Gawin mo kaming daluyan ng inyong pagpapala, Panginoon, para abutin yung mga kaluluwa na walang pag-asa, na gustong itigil ng buhay. Lord, gamitin mo kami na ilaw, Panginoon, sa mundo ito upang marami kaming madala para sa inyong kaharian. Lord, huwag mong hayaan ang aming buhay, Panginoon, na magtatapos, na hindi namin, Panginoon, na multiply, hindi namin na duplicate, O God. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, may the fellowship, the Holy Spirit, be with you both now and forever.